Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Mainit na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Panahon na ng tag-init at alam natin na kaakibat ng pagtaas ng temperatura ay kasabay ng pagtaas ng mga heat-related illnesses. Kaya naman ngayong buwan ay mga paksang mainit tungkol sa tag-init ang ating bibigyang pansin. Ngayong araw, makakasama natin ang isang biker, orthopedic surgeon sa usapang kalusugan at isang superbike champion naman sa wellness tips. Magbibigay sila ng tips sa road safety and wellness, partikular sa ating mga bikers at riders sa panahon ng tag-araw. Ang mga karaniwang pinsala sa bisikleta ay trauma sa ulo, mga pagkabali, gasgas at concussion. Kaya naman dahil summer na nga at panahon na ng long rides ng motor at bisikleta, una nating makasamang eksperto ang isang suki ng Health Check Plus. Welcome pong muli sa Health Check Plus, ang biker at orthopedic surgeon mula sa Our Lady of Mount Carmel Medical Center, San Fernando, Pampanga, Doc Alex Duque. Magandang araw po sa inyo, Doc Alex. Magandang araw din po sa inyo, Teacher Ellie, at sa lahat ng manonood. Doc Alex, alam niyo po, very interesting na nalaman namin na kayo po ay nagbabike din, no? Gaano na po kayo katagal sa biking at ano po ang nagbigay sa inyo ng inspiration para maging ito ay hobby ninyo? Actually, matagal-tagal na din. I think since mga 2009 or 2010. Pero mas naging frequent ito at naging regular nung pandemic. Alam mo naman yon, marami talaga nag-bike nung panahon ng pandemic. At ang naging ganyo sa akin ay upang sumubok ng biking ay unang-una for health reasons, tapos weight loss and to stay fit. Especially ngayon na I'm into practical shooting, so kailangan ko i-maintain ang weight ko at para mas maging mabilis at precise yung mga movements ko. Parang cross-training na rin. Interesting po yan, Doc Alex, no? Hindi lang isa yung inyong recreational activity na pinagkakaabalahan. So, liban po dito, maganda po na nabanggit ninyo dahil health-related reasons po, no? Dahil na din sa pandemya, kaya kayo nagsimula at nagpatuloy na sa biking. Ano-ano pa po bang mga benefits ang mga makukuha po, lalong-lalo na po sa regular biking? Actually, riding a bike is a healthy, fun, and low-impact form of exercise for all ages. It can protect us from serious diseases such as stroke, heart attack, some cancers, depression, diabetes, obesity, and arthritis. Actually, sa ibang patients ko na elderly na merong arthritis, sinasabihan ko din sila mag-bike kahit stationary bike lang kasi para nakukuha yung range of motion ng kanilang tuhod. Tapos sa environment naman, malaking tulong ito lalo sa ibang bansa, ginagawa itong mode of transportation. Lalo sa Europa, ginagamit ito. Ang bilang nila actually, yung isang parking space kasi ng isang kotse, ang katapat na nito is around 6 to 15 bikes. Mababawasan din ang deforestation kasi less ang rubber na magagamit dito. Tapos less lubricant and oil, hindi rin siya gagamit ng fossil fuel. So maaari itong makatulong din sa economy kung saan may mga napupuntahan mga lugar na hindi kaya ng ordinaryong sasakyan.
Alam nyo, Doc Alex, natutuwa po ako kasi nabanggit ninyo hindi lang mga health benefits, no, sinimulan natin sa mga health benefits tulad ng pag-iwas sa stroke, heart attack, even depression po pala, no? Talagang pwede po itong maiwasan sa pagbabike. Tama po ba, Doc Alex? Yes, yes. Kung makikita mo, karamihan na nagbabike, minsan nare-refresh yung kanilang isip. Lalo pag maganda yung views ng pinupuntahan mo. I can only imagine po, Doc Alex, lalong-lalo na po sa inyo, no, na talagang nung pandemya ay talagang nagbabike pa na long rides, no? So talagang malaki yung mga effect nito, lalong-lalo na sa ating mental health din, tulad nung nabanggit po ninyo. Maganda din po na nabanggit ninyo na may iba pa po itong mga benefits, no, lalo na sa ating environment at pati na rin sa economy. Pero Doc Alex, alam nyo, dahil nga umuso itong biking, no, bilang rider at biker at orthosurgeon, sa inyong experience po, ano-ano po ba yung mga kadalasang injuries na pwede namang makuha sa biking kung sakali? Actually, marami din. Knee pains, no, head injury kung may mga natutumba, no, wrist pain, wrist fractures, no, urogenital problems dahil doon sa saddle, yung sa pag-upo ng matagal, foot numbness, tingling sensation, back pain minsan. Meron po bang mga ways, Doc Alex, kasi nabanggit ninyo head injury, medyo madami din po pala, no, from head to foot, meron pong pwedeng maging injury kung hindi tama po yung ating ginagawang pagbike, no? Pero meron po ba kayong ma-advise, lalo na po sa mga sakaling nagsisimula pa lang sa biking o interesado na ito ay tignan bilang kanilang recreational activity para maiwasan itong mga injuries na ito? Of course, number one dyan, using proper gear, no? Naka-helmet, no? Tapos, merong kung yung iba, may paddings and everything. Lalo yung mga nagda-downhill na bike. Yun, so may mga paddings sila, meron silang support. Tapos, meron talagang tamang bike para sa height ng bawat isa. So, yung tinatawag nilang pagbabike fit, no? Iwasan din natin yung highways, no? Lalo na ngayon, nung panahon ng pandemic, madali ang highway kasi halos walang sasakyan. Tapos, iwasan din lalo kung baguhan yung downhill and dangerous routes. So, always also check yung brakes, no? Follow basic biking, traffic rules ang pinaka-importante, no? Tapos, iwasan din yung distracted biking. Yung iba nag-cellphone. No? Tapos, drunk driving, no? Lane changes. Yeah. Tapos, yung iba, pagka poor weather, umuulan, medyo siguro iwasan na rin. Madami po palang kailangan i-consider, Doc Alex, no, kapag po tayo ay nagbabike. Pero maganda po na nabanggit ninyo na may mga pwede tayong gawin, no, para maiwasan din yung mga injuries na nabanggit po natin kanina. Alam niyo po, Doc Alex, kami po ay concerned din, no, para sa mga ongoing na ng mga nagbabike nating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon. Meron po ba kayong first aid tip, Doc Alex, kung sakaling magkaroon ng aksidente, lalong-lalo na po sa ating mga bikers? So, usually, kung halimbawa, scrapes lang or abrasion lang, yung mga gas-gas lang, rinse the wound agad-agad with clean water, then remove the dirt and yung debris, no? Tapos usually yung kahit na lang, huwag yung mga harsh chemicals. So use lang hydrogen peroxide or tsaka yung betadine. Then cover with sterile bandage lang. Ngayon naman kung fractures, usually immobilize, no? Kung sa tingin nyo may bali or may dislocation, kahit yung may makuha kayong patpat or anumang kahoy doon or cardboard na medyo tigas ng konti, so doon na lang ipatong yung braso or yung paa, tapos talian, no? Habang first aid kit lang. Tapos elevate, tapos tingnan lang kung merong sugat, no? Ngayon naman, kung sa tingin nyo mayroong head injury or neck injury,
i-check lang kung dapat nakadiretso pa rin siya. Tsaka kung naka-align ba yung head and neck. Yun, yung unang-una, immobilize. Tignan din kung nagkaroon ba siya ng loss of consciousness. Pag ganun, agad call for an emergency medical help. Kaya nga usually naman kung baguhan, huwag muna sila doon sa medyo malalayong ruta, yung medyo malayo, yung walang mapuntahan o yung walang signal ng cellphone. Yun po pala, no? So talagang kailangan kapag scrapes or abrasions, clean water, i-rinse lang po natin. Yung fractures, Doc Alex, nabanggit ninyo, yung pag-immobilize, ano pong ibig sabihin po nito? Para po sa ating nakikinig. Pag-immobilize, yung ibig sabihin kaya nga lagyan ng, halimbawa may patpat or cardboard, nakadiretso lang siya. Tapos talian. Or kung meron kang elastic bandage na nakadiretso lang siya, parang naka-splint. Parang parang gano'n. Yun. Lalo, usually forearm kasi ang meron dyan, no? Ngayon naman, kung collarbone, very common din sa biking, maglagay lang ng arm sling. Arm sling. So, recommended po ba, Doc Alex, na kapag po tayo ay nagbabike, ay meron din po tayong mga first aid kit? At meron po ba kayong advice kung ano po yung laman kung sakali nitong first aid kit na ito? Usually lang naman kung grupo, kung malayo na pupuntahan nyo, usually ang ina-advise namin, merong kahit na isang backup vehicle kung marami kayo. So doon na sa backup vehicle, nandun na yung first aid kit, merong elastic bandage, yun nga, betadine, agua oxinada, tapos gauze, yun. Tapos yun na, splints. Kung pwede kahit na cardboard lang na matigas or kahoy na, yung iba nga kawayan lang eh. So pwede na po pala yun, no? Talagang kailangan marunong pa rin po pala tayo sa mga first aid, sa mga gantong mga hobbies, ano? Doc Alex, Oo, kasi kung nangyari sa, halimbawa, liblib na lugar, so wala ka namang ibang makukuha doon kung hindi kahoy lang or mga patpat, so pwede mo namang itali. Yun po pala yun, no? So, thank you po sa pagpapaalala sa ating mga nakikinig at nanonood dahil na kailangan natin magkaroon ng mga first aid kit o pagpaplano, no? Kapag po tayo ay nagbabiking, lalong-lalo na sa mga long rides. Doc Alex, alam niyo po, marami po ngayon na nagbabalak, no, na talagang mag-long ride ngayong maaring parating na mga holiday, ano. Ano po ang inyong mga tips para iwas sa heat-related illnesses ngayong summer, lalong-lalo na po sa mga bikers na maglo-long ride? Unang-una, lalo kung mga baguhan sila at medyo may edad na kagaya ko, no? Siguro check muna sila sa kanilang doktor before training in the heat, no? Tapos, syempre, of course, stay hydrated. Wear yung right gear, no? Tapos, time your ride siguro to avoid the hottest hour. Kaya actually, nung ako umakyat ng Baguio from Pampanga, although at that time was pandemic, ang ride namin was gabi. Bali, umalis kami rito sa Pampanga ng 5 p.m. So, yung biyahe namin, gabi. Nakarating kami paakyat ng Baguio ng Marcos Highway, mga 7 a.m. na. Tapos tama-tama, kulimlim. Nakarating kami sa taas ng Baguio, mga 10 o'clock in the morning. Tapos, use your protection. Yung sun protection, syempre, kung pwedeng naka-sunblock and everything, tapos yung iba gumagamit ng hoodies. Tapos gradually siguro later on, mag-acclimatize sila na kung paano mag-bike sa hot weather. Tapos pinakamaganda nga yung i-plan nila yung ruta nila, yung shady routes. Tapos always be prepared, lalo kung long rides yan, may backup vehicle sana. Tapos stay informed about yung ngayon mga heat waves, di ba? Tapos syempre pakinggan mo yung katawan mo kung kaya mo ba o hindi. Huwag masyadong matapang. Yun. Tapos kain lang ng konti. Although pwede mo rin kumain paunti-unti. Pwede namang huminto. Hindi naman karera.
So, yun po yung mga narinig po natin kay Doc Alex, no, yung ilan sa mga reminders, lalong-lalo na mga tips, no, ngayong tag-init sa mga riders natin dyan. Doc Alex, before po natin isara ang ating interview, mayroon pong mga health checkers na nagtatanong, saan po ba kayo pwedeng makonsulta o mapuntahan para po magpakonsulta po sa inyo? Dito lang ako sa Our Lady of Mount Carmel Medical Center sa San Fernando, Pampanga. Every Fridays lang, 10 o'clock in the morning, room 107. So, Doc Alex, para po isara ang ating kwentuhan, ano po ang inyong huling mensahe para sa safe and pleasurable ride ng ating mga bikers ngayong summer season? Enjoy lang yung ride. Huwag masyadong magbike sa mainit. Pwedeng early morning or afternoon na lang muna. Tapos, marami namang, wag na masyadong sa highway. Sa mga, like dito sa amin, pwede sa Clark or pwede dun sa mga eco parks. Ayan. So maraming salamat po Doc Alex Duque sa inyong muling pagbisita dito sa Health Check Plus. Maraming salamat din po. Tunay na maraming payo at impormasyon na makakatulong sa ating mga cyclist para maiwasan ang mga pinsala at mas mapanatili ang kalusugan habang nagbibisikleta. Huwag po kayong bibitaw, makakasama naman natin ang isang Superbike champion sa Wellness Tips. Wellness Tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.